Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyong video ay nasa audio lamang. Ito ay ang itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Atin yan bibigyan ng reaksyon pagkatapos ng video. Halina at atin ng panoorin. Oo nga pala, ang pag-like ninyo sa inyong pinanood ay malaking suporta na sa aking channel. Meron po bang palatandaan na isang tao po ay nabautisman po sa Espiritu Santo? Meron. Magbubunga yung Espiritu kung nabautismo ka sa Espiritu. Pakinggan mo sa Galatia 5:22. Ito po nakasulat. Tatapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Ayan, yan ang mga bunga ng Espiritu. Makikita mo yan sa isang tao na nabautismohan sa Espiritu Santo. Yung mga nanginginig, kasi doon po yun sa amin eh. Alin? Pag nabautismo ka daw po sa Espiritu, manginginig ka daw po. Hindi. Pag nanginginig ka, either nagugutom ka, o kaya wala sa balanse ang katawan mo, maaaring ikaw nilalagnat, o kaya ikaw kulang ka sa yung electrolytes mo wala sa lugar. Ayan, yan ang mga ibig sabihin ng nanginginig. Pero yung may espiritu, hindi nanginginig yun, no? Matatag ang may espiritu. Ang sabi ng Biblia, ang espiritu tumutulong sa ating kahinaan. 8:26 ng Roma. At nandun sa 26:41 ni Mateo, ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, dadapwat mahina ang laman. Kayong mahina ang laman, pinalalakas ng espiritu yun. Paano ka manginginig? Pag nanginginig ka, hindi espiritu ng Diyos yun. Espiritu ng demonyo yung nagpapanginig. Basa. Pakinggan mo, Santiago 2:19. Ito po nakasulat. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Yun. Yung mga nanginginig, yung mga sa demonyo yun, saka demonyo. Ganon. Thank you po, Brother Eli. Salamat. Sorry, Baka may tinatamaan ako. Wala akong magagawa na sa Biblia yan. Yung nanginginig sa demonyo yun. Magandang gabi po, Brother Eli. Apo, maganda pa po kayo sa gabi. Yung mga born again, mas maganda sa gabi yan Ang tatanong ko po ay, kapag nananalangin po ba ng nakaluhod ay nagkakasala sa Diyos? Ba't magkakasala? Utos nga yung lumuhod. 95:6 ng awit, pakinggan mo. Magsiparito kayo. Tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Pag utos at ginawa mo, hindi ka nagkakasala. Ang kasalanan, yung ayaw ka sumunod sa utos. Para kasi bularan. Ang sabi, lumuhod, lagi nakatayo. Ang sabi ni Kristo sa Mateo, 6, pakinggan mo. Ito po ang sinasabi dito po sa 6 at 5 naman po ng aklat ng Mateo. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mangakita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Ayun, maliwanag. Yung mga mapagpaibabaw, gusto manalangin patayo. Yung mga Kristiyano, kung manalangin, lumuluhod yan Pakinggan mo sa gawa. 20 at 36. Ito po ang sabi po sa talata at basahin po natin. At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Tamo silang lahat, si Pablo nanikluhod,
nanalangin sila lahat. Siyempre, nanikluho din yung mga miyembro. Yun lang naman mga mapagpaimbabaw kahit sa TV na nanalangin, nakatayo pa. Yan. Yan ang mga hindi sumusunod sa Diyos, kapatid. Brother Eli, dinidinig po ba ng Diyos yung kahit nananalangin ka hindi nakaluhod? Conforme sa sitwasyon at conforme sa nananalangin. Halimbawa, nasa eroplano ka, paano ka luluhod doon? Nakapasen yung seatbelt mo, di ba? Halimbawa, nananalangin ka, nasa restaurant ka, dahil ikaw magpapasalamat sa pagkain. Ba't luluhod ka ba ron? Di magmumukha kang kakatwa. Parang yung nakita kong miyembro ni Almeda, nagbo-broadcast kami ng Brother Joseph doon sa DCME nung araw. Nanalangin ba naman dumapa doon sa hallway. Doon sa hallway nung papunta sa loot ng booth. Konti kong nayapakan, hindi ko naman nakikita. Patay yung ilaw doon sa may hallway. Yung pala'y nananalangin nakadapa ron, nakatihaya, nakadapa. Sabi ko, itong mga taong ito, hindi iniisip ang ginagawa. Dahil kung mananalangin ka, gagawa kang gano'n sa bahay, para walang nakakakita sa'yo, di ba? Papakita mo pa sa, patawarin. Baka mademanda na naman tayo. Pwede po bang ipaliwanag ninyo ang talata ng Mateo 7:6 kung ano po ang kahulugan? Basahin po natin ang 7:6. Ito po ang nakasulat doon, kapatid, 7:6 ng Mateo. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Alam nyo, kapatid, ang Kristiyano kausap dyan. Yung Kristiyano, meron perlas yan at meron niyang bagay na banal. Basta Kristiyano po, may perlas ka, may bagay kang banal. Pinakikilala yan dun sa isang talinghaga ng isang ipinenta ang kanyang lahat ng pag-aari para makuha yung mahalagang perlas. Pakinggan nyo. 13:45 ng Mateo. Ito po mababasa natin. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Maliwanag po na ang kaharian ng langit parang isang tao na naghahanap ng mahalagang perlas. Nakakita siya ng isang napakahalagang perlas, kapatid. Kaya yun ay binili niya yung kanyang pag-aari, binili niya ngayon yung perlas. Kaya ang Kristiyano merong perlas Yung perlas po, larawan po yan ng kabutihan, ng kabanalan, ng aral, ng salita ng Diyos. Yung bagay ng Diyos na mga banal, hindi ibinibigay yun sa aso saka sa baboy. Sino po ba yung mga baboy at mga aso na yan? Pakinggan niyo po yung aso, 56:11. Oo, ito po yung nasa Isaiah 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Ayun, yung mga aso, yun po yung mga pastor na manluloko, hindi nakakaunawa. Matatakaw sa pera yan, kaya kahit sa bus at sa daan, nagkukuha ng pera yan. Tuloy natin. Ito po ang pagpapatuloy. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan, na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kaniyang pakinabang. Ayun, mga pastor na walang kasubusugan sa pakinabang, lumiko ka sa kanilang sariling daan, buhat sa bawat dako. Nako, katakot-takot kung saan-saan dako mo makikita, pati sa mga supermarket, nanghihingi ang mga yan, pati sa bahay-bahay, pati sa daan, pati sa bus, pati sa barko. Kulang na lang, pati sa eroplano yung manghingi ang mga mga aso po yan matatakaw, walang unawa sa salita ng Diyos. Kaya hindi ibinibigay dyan yung mga mahalagang bagay, yung perlas. Sa baboy din naman, ganun din.
Yung baboy po kasi hindi marunong ng malinis yan. Gusto niyan marumi eh. Kaya yung perlas po, larawan po ng kalinisan yun eh. Yung perlas, bibigay mo sa baboy na marumi, hindi niya papansinin yan. Yan po ang kahulugan niya, kapatid. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po. Brother Eli, magandang gabi po. Magandang gabi po. Itatanong ko lang po kung yun po bang relihiyong end time ay totoo po ba ito? Alin po, end time? End time. End time. Baka po end time. End time. End time ho, end time. Paano matutotoo yung propeta nun, yung bulaan? Si William Branham. Brother Branham. Siya raw ang ika-3 Elias. Mali yun. Di totoo yun. Yung kanyang claim, mali na eh. Paano matutotoo pa religion niya? Paano siya naging Elias? Ni kahit kapirasong pagka-Elias, wala. Yung claim niya si Elias, yung sinasabi sa Malakias 4:6 ba yun, kapatid na Willie? Yun pong nasa Malakias po, Oo. Kapitulo 4 at ang talata po ay 5 hanggang 6. Sige, pakibasa mo. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Sino ba yung Elias na yung kapatid na Willie? Sa paliwanag ng Biblia na nagpapabalik loob ng puso ng anak sa magulang at ng magulang sa anak. Mabuti pakibasa mo sa pati. Ito po ang mababasa po natin dito po sa aklat ng Mateo. Meron po tayong mababasang ganito sa Kapitulo 17 at ang talata po ay 10. Patuloy. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? At sumagot siya at sinabi, katotohanan si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Patapwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala. 13. Nang magkagayoy na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila ay sinasabi niya. Kita nyo, sabi ni Cristo, naparito na si Elias. At ang ibig sabihin, si Juan Bautista. Paano naging si William Branham yan? Malaking kahangalan yan, kapatid. Kasi po sinasabi nila na yun daw pong pinaliliwanag ninyo sa kanila halos iisa. Hindi po totoo yun. Wala kaming ikapo, no? Sila may ikapo eh. Hindi totoo yan. Kaya basta nagpapapaniwala, no? Hindi ako papayag magkapareho kami. Hindi pa ako nasisiraan ng bait. Kasi kaya ko lang naitanong, yung kasing mga kapatid ko, saka yung nanay ko, naakit nila. Ako naman matagal na nagsusuri sa inyo. Sa pagiging Katoliko, hindi na rin ako nagsisimba dahil hindi ko rin masyado nauunawaan yung Katoliko. Maawa naman kayo doon sa inyong mga kamag-anak, kapatid. Paliwanag nyo sa kanila na yung grupo ni Branham, hindi totoo aral niyan. Hindi tunay na propeta si Branham. Dahil kung siya ay propeta, hindi niya aangkinin yung karapatan ng may karapatan. Kay Juan Bautista yun, inaangkin niya that is grabbing. Ang tawag dyan yata sa Kastila, usurpador de derecho. Yan ang tawag dyan. Sige, lang ho. Maraming salamat. Salamat. Bakit hindi ninyo pinapractice ang Holy Eucharist? Ganito yun, Ang Holy Eucharist, pinapractice natin. Linggo-linggo nga tayo Ang Eucharistia kasi, ang kahulugan niyan ay pagpapasalamat or thanksgiving. Sa Katoliko, hindi nga yan ang pinapractice, hindi nga totoong pasalamat yung tawag lang nila Eucharistia. Kasi yung kasing Eucharistia sa Griego, ang kahulugan nun ay thanksgiving. Kahit tignan sa diksyonary yung Griego.
Sila nga ang hindi nagpa-practice niyan dahil pagka sila yung Eucharist nila sa misa, wala man pagpapasalamat doon kung ano-anong mga arti lang yun Yun ang sagot ko dyan, kapatid, na tayo nagpa-practice doon kasi linggo-linggo meron tayong Thanksgiving Assembly. Meron tayong Thanksgiving celebration whereby we are offering to God the sacrifice of thanksgiving. Yan ang ating ginagawa. Yung pong bakit di ninyo ginagamit na mediator sa pananalangin sa Diyos, si Mama Mary? Yung po yung pangalawa niyang tanong. Hindi pa, ba't mo naman gagamiting mediator si Mama Mary? Ang mediator isa lang. Pakinggan mo sa isang talata sa unang Timoteo, 2:5, pakibasa na sa English para mabasa yung mediator. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Jesus Christ is the one mediator between God and man. Isang tagapamagitan. Diba? Paano mo namang isa lang ang tagapamagitan, gagawin mo dalawa? Mali yan. Yung ginagawa ng Katoliko, pati si Maria, pinamamagitan, mali. Isa lang ang tagapamagitan nasa Biblia. Kahit sa Bibliang Katoliko mo basahin yan kapatid na Willie pakibasa mo nga dyan sa Bibliang Katoliko. Nasa studio ka natin? Opo, Brother Eli. Sige, pakibasa mo sa Timoteo 2:5. Ito po, Brother Eli, ang nakalagay po sa aklat ng unang Timoteo sa 2:5. Ang pagkakasulat po dito ay ganito, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Mas matindi pa pala dyan sa Katolikong Biblia, iisa Opo, Brother Eli. Iisa ang tagapamagitan. At sino yung tagapamagitan na yan? Ang taong si Kristo Jesus. Ayan. Kristo Jesus ang iisang tagapamagitan, yung nagpatawang tao, no? Opo. Paano mo gagawin tagapamagitan si Maria? Mali yan. Hindi yan ayon sa Biblia. Manapa yan ay anti-Biblia, kapatid. Opo. About kidnapping, ito po. Ibig ko lamang po sanang itanong sa inyo. Baka meron po tayong nakikitang paraan sa Biblia, Brother Eli, kung paanong ito may iwasan at masusugpo. Kapatid na Jose. Opo. Matanda ng istorya yan Yung araw pa? Oo, nasa Timoteo yan. May mga magnanakaw na ng tao. Pakibasa mo yung kapatid na Luz. Ipakita po natin sa screen ang... Unang Timoteo. 1:8. Patuloy. 1:8. Pakilabas sa screen. Ito ho. So, unang Timoteo, 1:18. 1:8. Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Yamang nalalaman nito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga nagnanakaw ng tao. Tamo. Yung pagnanakaw ng tao, matagal ng uso yun. Opo. Nasa Biblia pala yun. Oo, yung kidnapping. Nasa Biblia yan. Ang pinakamalaking dyan, pinakamalaking magagawa natin, mag-ingat. Dahil hindi mo maaalis na yung taong masasama hanggang maghukom, kapatid na Luz. Hanggang dumating ang Panginoong Jesus, talagang meron ng mga taong talamak na kasamaan. Ayaw na magbago. Pero meron pa silang pag-asa kung magbabago sila. Opo. Babala sa mga mahilig uminom ng beer. Natuklasan sa bansang Germany, ang madalas na pag-inom ng beer ay isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng mabahong hininga. Lumabas sa pagsisiyasat na may nabubuong amag ang liquid malt kapag ito'y naiinitan at siya rin umanong dahilan kaya mabaho ang singaw ng katawan ng isang lasenggo. Ito rin umano ang dahilan kaya't kulay brown o green ang kadalasang kulay ng bote ng beer para mabawasan ang pagpasok ng ultraviolet rays sa inumin. Napatunayan rin sa pagsusuri na sinisira ng nabuong amag mula sa beer ang bituka ng isang tao at ito'y mahirap umanong patayin dahil immune ito sa alcohol. Brother Eli? Ano po ang masasabi niya dyan?
Totoo yan na yung immunity sa alcohol nung ano na yun, nung malt. Malt, ano? Opo, yung nabubuong amag. Yung nabubuong amag na yun, nasa malt, maaaring yun maging immune sa alcohol. Kaya kung immune na yun, mga kailangan ka siguro ng ng matitinding gamot para yun mapatay. Opo. Alam mo, ngayon nga ang ating antibiotics, medyo masyado ng mga ginagamit na antibiotic ng mga tao ngayon, napakalalakas na Masyado mataas na. Dahil sa nagmi-mutation ng mga mga mikrobyo, mga virus, meron ng mutation nagaganap. Kaya pahirap ang bagay totoo yung nasa Biblia, kapatid na Luz, no? Ano po yun? Yung sinasabi sa Ecclesiastes 3:10, pakilagay nyo sa screen. Pakita natin. Ang sabi po, aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Kaya pinagsasanayan yan kasi walang hindi pirmi yan. Yung sasakit, pinagsasanayan dahil nga sa iba't ibang mga mutation nagaganap. Pataas ang degree ng pagsik ng mga viruses at saka ng mga bacteria. Kaya yung mga pag-inom-inom ng alak, hindi pakikinaba, Brother Joseph? Opo? Walang mabuting ginagawa sa tao yung alak Nakakasama. Hindi lang nakakasama, nakakademonyo pa yan. Opo. Pag lasing na wala na sa sarili ang taong lasing, di ba? Namimirwisyo na ang karaniwan. Ganun na nangyayari. Lalong tumibay ang paniniwala ng mga siyentipiko sa teoryang may ibang nilalang na nabubuhay sa labas ng mundo. Ito ay dahil nakakita ang mga Italian astronomers ng tubig sa mga planetang nakapalibot sa pinakamalapit na bituin sa daigdig. Ito rin ang kauna-unahang prebiotic molecule detection sa isang extrasolar planet na natuklasan mula ng isilang ang paniniwala sa pagkakaroon ng mga UFO at alien. Ang Institute for Cosmic and Planetary Science in Rome ay gumamit ng 32-meter radio telescope para masilip nito ang water emission mula sa di pa pinangangalanang bituin. Dahil dito itinigil muna ng mga astronomers sa Italia ang pagpapadala ng radio signal sa ibang planeta sa harap ng pangambang magkatotoo ang senaryo mula sa pelikulang Independence Day kung saan ilusog ng mga alien ang ating planeta. Alamin natin kay Brother Ang papangit naman ng mga alien sa Independence Day, mga bobo rin yun. Matalino pa rin tao ron. Akong Biblia pag-uusapan, kapatid na Joseph. Ang highest of all creation is man. And man lives on earth. Yun ang sinasabi sa Biblia. Nasa 1724 yan ang Acts of the Apostles. At ang tao ay pangalawa sa Diyos ang tao sa kanyang hierarchy ng Diyos, no? Pumapangalawa ang tao sa Diyos Hindi naman kagaya ng paniwala na ibang mga relihiyon na ang pangalawa, mga anghel, no? Hindi ganon. Sa Bible, hindi. Ang tao ay pumapangalawa sa Diyos sa kanyang tungkulin sa universo, kapatid na Joseph. Kaya hindi ako naniniwala na mayroong mga alien mas matatalin sa Pilipino. Kahit naman sinong alien, kasi kung meron man, alien, mga Chinese alien, mga sinong alien, matalino pa rin ng Pilipino kaysa sa kanila. Ano po ba ang tunay na kahulugan ng magkaibigan? Ang magkaibigan, kung Biblia pagbabatayan, pinakita yan ng ating Panginoon dun sa San Juan, sa Kapitulo 14, kapatid na Willie. 15 at 14 po, Brother Eli. Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inyuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ayun, yung kaibigan, pinagtitiwalaan yun na hindi kagaya sa alipin. Sabi ng Panginoong Jesus, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, kundi mga kaibigan.
sapagkat ang mga bagay na sinabi sa akin ng Ama ay mga ipinakikilala ko sa inyo. Therefore, ang kaibigan, someone to trust, someone to confide with, even the deepest secrets of your person, na ipagtitiwala mo sa isang kaibigan. Napaka-intimate po palang relasyon ng pagiging magkaibigan, Brother Eli. Ay, oo. Si Kristo, ang kaibigan niya, isa sa kanyang mga apostol, kaibigan niyang matalik, si San Juan. Malapit na masyado si San Juan kay Kristo. Yun nga yung nakahilig sa kanyang dibdib samantalang humahakot, kapatid na Diyos. May tatanong lang ako, no? Kasi dun sa Exodus 20 verses 3 to 17, nandun nilagay yung thou shall not kill. Ngayon, dun sa Deuteronomy, makikita natin na si Moses saka si Joshua, yung bang sumakop siya o lumupik siya ng 60 syudad. At dun sa Joshua alone, nung wala na si Moses, 31 syudad kasama na Jericho at saka ang City of Ai, na ang nakalagay as commanded by God, sinunod nila yung annihilation na yon. Ang tanong ko ito, kasi ang sinasabi ng Diyos, huwag kang papatay, tapos inuutos naman niya yung pagpatay. Nakikita ko parang walang moral value dito eh. Gusto ko lang makuha yung opinion ni Ginoong Soriano regarding this. It is stemming with moral value in fact. Alam niyo kung bakit? Bakit po? Eto po. Yun hong utos na huwag papatay, kapatid. Opo. Huwag papatay ng kapwa-tao. Ang talaga pong kahulugan nun, huwag papatay ng kapwa-tao. Pero yung mga cities na yan, na nakagumon sa idolatry, yan po'y hinatulan na ng Diyos even before the Israelites arrive at that place. They are not considered anymore as people, but they are considered as animals in the sight of the Lord. Kasi po, nakagumon sila sa idolatry at sa sari-saring kasalanan. In fact, kapatid, recent developments have shown that the people of Canaan, yung Kanaan ng araw, Yes, yung Canaan. Yan po ay nakita ng mga forensic experts sa ating panahon na prevalent pala dyan ang tinatawag na venereal diseases, yung mga sexually transmitted diseases. Sa findings ng mga forensic experts at ng mga archaeologists, nakitang laganap na laganap sa Kanaan ng napakaraming sakit na may kinalaman sa sex. Makikita nyo ang immoralidad na nasa Kanaan noong panahon na yon ng mga Israelita. Nang utusan sila ng Diyos na lipulin lahat pati bata. What is the morality involved in those situations? Kasi ganito po yes. Maninirahan ng mga anak ni Israel doon. Opo. Pagka po meron hang binuhay na kahit isa ron, kakalat yung STD, yung sexually transmitted diseases ng mga Kanaan sa chosen people na Israelites. Kaya po, minarapat ng Diyos na ipapatay lahat yon at kahit isa wag magtitira. Makikita nyo, God is a God of mercy and justice. That is our premise according to the Bible. But why is this God of mercy commanding His people, the Israelites, to annihilate these people in Canaan? At saka yung mga iba pang cities na sinasabi niya, because of that plague that is happening to the people of these places. Kasi po, sila nga ay mayroong mga sakit. Kaya ang sabi kabilin-bilinan huwag kang mag-aasawa sa kanila at huwag mong pag-aasawahin ng iyong anak na babae sa kanila o iyong anak na lalaki sa kanila. Makikita nyo dyan, ipinipreserve po ng Diyos yung chosen people niya. Para lang pong ganito yan, kapatid. Opo. Natatandaan nyo yung panahon ni Noe? Opo. Hindi ba? Inalis lahat ng Diyos ang tao, pinatay lahat sa baha, Opo. Tinira yung 8. Pagbaba ng 8 sa daong, inutusan agad ng Diyos, magpakarami kayo and replenish the earth, sabi niya. Opo. Kung ang punto lang ng Diyos, maraming tao. Marami ng tao before the Great Deluge. Marami na po nun.
Pero pinatay niya lahat yun para huwag pong makontaminate ang kanyang nalalabing mga binhi na lahi ni Noe nung kasamaan at ng mga sakit ng mga tao na yon, kapatid. Sometimes God have to act drastically against the sin of mankind. When a volcano erupts, it denotes something drastic. Pagka po, yan ay, hindi naman po natin masasabing that is an act of man, that is an act of God. Sometimes we can observe by nature that God acts drastically. Sometimes He sends flash flood, a strong typhoon, hurricanes, etc. Kasi meron siyang gustong ipahiwatig sa tao. And during those times, sa panahon ni Noe, inaalis niya po ang kasamaan sa mundo, pati mga sakit na posibleng makahawa pati sa kanyang mga lingkod. Hindi natin sasabihin siya ay hindi merciful. He is a God of mercy, full of mercy. Pero bakit niya dinidecide na ganon? There is a moral and divine reason behind it. For the preservation of those people who live by God's law and who acknowledges God in their way of life. Yun po ang ating makikita sa mga talata ng Biblia kung atin pong iisa-isahin ito, kapatid. Kaya para sabihin natin na parang we sometimes doubt what is the intent of God in doing this thing. Makikita mong maliwanag dun sa aklat ng Deuteronomy na ipinipreserve ng Diyos yung kanyang the people Israel. Iniaalis niya sa pagkahawa sa masasama gaya nung ginawa niya doon sa panahon ni Nunong Noe, kapatid. Second and last, dun sa Mark chapter 9 verse 47, ang nakalagay doon, and if thine eye offend thee, pluck it out. It is better for thee to enter the kingdom of God with one eye than having two eyes to be cast into hell of fire. Ang punto ko dito is that para magpapasok tayo heaven with our physical being. Ang alam ko, hindi naman physical being yung tinutukoy dito kasi pag pinlock mo yung eye mo, syempre, physical being ang puntuhan dito po Apo. Ang gusto ko lang And you are right. And you are right na hindi physical being ang tinutukoy dito, kapatid. Yes. Pero bakit po, hindi naman po ang physical being natin ang papasok sa langit Opo. Yun ang sinabi niya ron na mabuti pang pumasok ka sa buhay na wala ang isa sa sangkap ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo'y mapa sa impyerno. Hindi ba sabi niya po ron, Opo. He is speaking spiritually by these things. Kasi po, sinasabi yan doon sa 663 of the book of John. Pakinggan niyo po ang pamabasa ni kapatid na Willie. Ito po ang nakasulat sa talata, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ayan. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life, according to Jesus Christ. Therefore, ang mga salita po ni Kristo, meron po mga spiritual meaning yan If it cannot be applied literally, then it must be applied spiritually. Kasi meron po siyang double purpose in preaching, in telling things. Kasi sinasabi po yan sa 3:12 ng Juan. Pakibasa, kapatid na Willie. Ito naman po ang nakasulat sa aklat ng San Juan 3:12. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Ayan, sabi po niya, if I have told you earthly things, and ye believe not, how shall you believe if I tell you of heavenly things? Therefore, sometimes the intent of Christ telling us earthly things is for us to believe and be enlightened in heavenly things. Yan po ang paraan ng Panginoong Jesus. Kaya, if you cannot apply that literally, plucking out your eye or cutting your hand, it means something spiritual, hindi po literal yan. Meron po akong nakita dito sa Biblia na talata kay Isaiah 34:16, verse 16. Pwede po bang maipaliwanag ito?
Isaiah 34:16 po. Opo. Okay. Ang nakasulat, Brother Josel, Basahin natin. inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kaniyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kaniyang espiritu. Brother, meron po ako rin nabasa dito sa Juan 21:25. Pwede po may pakita rin sa screen yan? 21-25 po, kapatid. Ito po ang sinasabi naman dito. At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulatin isa-isa ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Ito po ang katanungan ko. Ang Biblia po ba'y kulang pa rin? Para mahatulan natin na kulang ang Biblia, dapat maintindihan natin ang intent ng pagkakasulat ng Biblia. Ano ba intensyon ng pagkakasulat ng Biblia? Ang pagkakasulat ng Biblia, ang intensyon ay ipahatid ang mensahe ng Diyos na ikaliligtas ng tao, ikabubuti. Yun. At pagdating sa mensaheng ikabubuti at ikaliligtas, walang kulang. Alin yung sinasabi na ibang kulang? Meron daw ginawa ang Panginoon na hindi nakasulat lahat. Wag na ang Panginoon, kapatid na Josel. Opo. Ikaw na lang yung ginawa mo maghapon, sulat mo lahat, malaking libro na. Totoo po yun. Ginawa mo lahat ng ginawa mo, pagkagising mo, umunat ka, tinaas mo yung kamay mo, pinagpagpagpag mo, para ka nag-warm up, di ba? Sulat mo lahat yun. Tapos, nagpunta ka sa CR, nag-toothbrush ka, umihi ka, pagkaihi mo, alam mo naman ang lalaki, pagka umihi, mayroong ginagawa, pagkatapos umihi, di ba? Oo. Kung susulat mo lahat, ginawa mo kasi yun no? Tapos, pagkaihi mo, ay lumabas ka sa CR, tinignan mo yung periodiko. Nung nagbabasa ka ng periodiko, tumumpong yung natural ng pagdumi mo, dudumi ka, papasok ka uli sa CR. Tapos maghuhugas ka, etc. Lahat yun bago sasabihin mo. Pag hindi, bago ka naka 8 oras sa isang makapal na libro di ba? Isang araw lang yun. Opo. Kung lahat ng ginawa mo, susulat. Sabi ng Biblia, meron na din naman ikang iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na hindi isinulat sa aklat na ito. Ayan, sapagkat nag-aakala ako, sabi ni San Juan, na kahit ang sanlibutan ay hindi kakasya sa aklat na pagsusulatan. Kasi, araw-araw ba naman si Kristo yung busy, susulat mo lahat? Ba'y katakot-takot na aklat yun. Ngayon, ang isang dapat mapuna dyan na nagbabasa ng Biblia, ang hindi alam ni San Juan kung gaano kalaki sanlibutan. Ang alam lang nilang sanlibutan, yung known world. Diba? Wala silang ideya na merong Amerika, wala silang ideya na may Pilipinas, na ganong kalaki mundo, kapatid na Diyos. Opo. They are confined to the world that they know during those times. Na ngayon dapat namang maintindihan ang nagbabasa ng Biblia. Ayun. Itatanong ko lang dahil nung makalawa po, nagkaroon po kami ng magandang pakikipag-usap sa aking kaibigan na isang Jewish, isang Hudyo, at ang nabanggit niya po sa akin na doon daw po sa original na Bible, original manuscript, ay wala po daw Jesus Christ na mababasa. Ito po daw ay pangalan na hindi Jesus Christ ang tinutukoy, at ang Diyos po daw ay wala doon sa original manuscript na Hebrew. At ang nakalagay lang daw doon ay parang GD yata, GD. Ngayon, ang paliwanag niya sa akin, kung ang noun sa Biblia ay hindi dapat i-translate na pronoun. Ngayon, ang dapat po daw, ang pagkakasalin sa English o kaya sa Tagalog ay yung mga sentences, at hindi daw po dapat ang pangalan. Tama po ba yung ganong paniniwala?
Hello? Apo, standby po hingin po natin kay Brother Eli ang sagot. Brother Eli? Hello, Brother Eli? Mukhang wala tayo sa napuputol yata tayo ang ating komunikasyon. Ano pa po ang ibang tanong nyo, kapatid? Ano yung tanong una, kapatid na Diyos? Ayun, opo. Brother Eli, go ahead po. May kasi kausap ako eh. Dalawa kasi. Ano yung unang tanong? Yung po sa nakausap niyang na kaibigan niyang Hudyo, wala daw pong Jesus Christ sa Hebrew Bible po ba yung sinasabi niyo, Brad? Oo, sa Hebrew Bible Sa Hebrew Bible, sa original manuscript. At saka wala din daw Diyos na nakalagay doon, kumbaga ay GD, na isa daw pong noun. At ang noun po daw, hindi po pwedeng palitan na pronoun. Okay lang po daw i-translate yung mga sentences, pero mali po daw na i-translate ang isang pangalan sa ibang pangalan. Tama po ba yung sabi, hindi pwedeng palitan ang noun ng pronoun? Opo. Malaking kahibangan yun. The Bible uses pronoun instead of a noun. Sometimes, and in many times. Malaking kahibangan yun, kapatid. Hindi totoo yun. Tapos yung sinasabi niya, wala raw Jesus Christ sa Hebrew Bible. Ang nakalagay sa Hebrew Bible, Yahshua Messiah. Yun ang katumbas ng Jesus Christ. Because the word Jesus in English and the word Yesu in Greek, ang katumbas niya sa Hebrew ay yung Yahshua. Tapos yun naman Christ, ang katumbas nun, Messiah. Ang ibig sabihin ng Messiah, anointed. Sa Greek naman, Christos. Kaya, Jesus Christ sa English, Yesu Christos sa Greek, Yahshua Messiah naman sa Hebrew. Ba't ka maghahanap ng English doon sa Hebrew Bible? Siyempre, hindi ka makakakita ng English sa Hebrew Bible. Hebrew yun di ba? Kaya medyo may katangahan yung nakakausap mo. Okay, sir. Thank you. Yung pagdodonate po ba ng ating mga organs pinapayagan po ba at pinapahintulot ng Biblia? Alam mo, sa Biblia, sinabi ni San Pablo kay Pilimon ba yun? Sabi kapatid na Willie. Opo. Ito po'y... dinukit mo sana yung mata't binigay mo sa akin. Sa Galacia po, Brother Eli. Sa Galacia. Yan po'y nasa Kapitulo 4 at 15 po ng Galacia. Sabi po ng Apostol Pablo'y ganito, saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Sapagkat pinatututuhanan ko sa inyo na kung mangyayari ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Tamo? Pwede pala naman yung organ transplant, yung eye transplant If eye transplant can be permitted by the Bible, then pwede rin yung organ transplant. Ang katunayan, kapatid, meron kaming ganitong member. Meron kaming worker na bata pa siya, pero may lahi silang yung kanyang bato, tirana. Naaawa yung isa naming kasamahan, i-donate niya yung one of his kidneys. Ngayon, pareho silang buhay, awa na Diyos. Tama? Hindi masama, nakakapagpatuloy yung isa. Masama ba yun? Sabi ng Biblia, kahit buhay, pwede nating ibigay sa kapatid Pakibasa mo, kapatid na Will. Po ang sinasabi naman sa unang Juan 3:16. Ang nakasulat po ay ganito, dito'y nakikilala natin ng pag-ibig, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Bali, ang question ko kasi parang follow-up question yung kanina tungkol dun sa donor ng organ. Kung nasagot kasi na pinapayagan pala ng Bible, paano kung yung tayong humans maka-achieve tayo ng immortality through organ donation? That cannot be. Hello? That cannot be, kapatid. Ano po? Yung speculation mo cannot be.
Kasi alam mo, pagka ang isang organ donated, dadating ang araw, i-reject ng katawan niya. Oo nga po, di another transplant na naman po ang mangyayari. But you will grow old in the process. Oh. Alam mo, ang tao, they grow old. Gaya ng sinasabi sa Kawikaan, ano? Sa Ecclesiastes, basahin muna natin ng 12:3 hanggang patuloy. Ito po ang sinasabi sa 12:3 patuloy ng Ecclesiastes. Sa kaarawan ng mga tagapag-ingat ng bahay ay mga nginginig at ang mga malakas na lalaki ay mapapayukod at ang mga manggigiling ay mga glilikat sapagkat sila'y kaunti. Dumadating yung panahon, kapatid na Willie, malakas na lalaki na payukod no? Apo. Tapos yung manggigiling, yung ngipin, kumukunti. Yun ay katalagahan ng Diyos. Kaya hindi natin na-escape yun. Kaya mag-transfer ka, mag-transplant ng organ, you automatically will grow old. At pagkatapos, you will die. No immortality can be attained by man without God's intervention. Bakit gano'n, no? Pagka dumarating na yung sinasabing okasyon na Pasko, lalo na nga pong dumadami itong mga ganitong kriminalidad. Paano nga minula tayo sa Pasko na puro gastos. Kaya naghahanap ng pera, Brother Eli. Oo, puro kalayawan yung Pasko na pinagmulatan sa atin Mga magandang damit, masarap na pagkain, tapos mga bagong gamit, mga etc. Maraming pagkakagastusan. Pumunta ka ngayon sa may papuntang Angeles, San Fernando na yan. Nakadisplay na dyan yung mga parol na tigli 5,000, 3,000, 2,000. Mababa na yata yung 500 doon, no? Maraming pagkakagastusan kasi pag Pasko. At yan naman nagbibigay ng bonus ang mga kumpanya, di ba? Opo. Kaya alam ng mga holdapper na mga holdapper, kidnapper, mga scooter napper, mga di ba? Na yan panahon ng maraming pera. Kaya ewan ko. Parang ibig pong sabihin highly commercialized itong Pasko na ito. Hindi lang highly commercialized. Ano po ba? Mega commercialized. Mega. Matindi. Sa Biblia po, yung tunay na Pasko ano po naman kaya, Brother Eli? Yung Pasko sa Biblia, kapayapaan yun yung Pasko, galing sa salitang Paskwa, ibig sabihin nun, peace. Kapayapaan. Kapayapaan. Di ba yun nga kinakanta? Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Peace talaga ang message ng Pasko. Ang nangyari dahil sa maling observance, sa maling mga notions, sa mga maling paniniwala, maling pananampalataya, mga eventong connected sa pagdiriwang ng Pasko, hindi na peace ang Pasko. Ano na po siya? Ano na yan? Ayun hindi na peace. Commercial na. Gera na. Gera. Ano mo sa akin, ba't gera? Bakit po gera? Pagpas ko na, puto ka na ng putukan. Sabugang kamay, sabugang bahay, sunog, etc. Yan. Gulo ang nangyayari. Gulo. Brother Eli, meron po bang pagtutuli sa babae kung Biblia po tatanungin? Sa Biblia, wala. Ang pagtutuli sa lalaki ginagawa Pero yung pagtutuli sa babae, it is the fruit of the wild imaginations of man. Yung clitoris, yun mali sila dyan kasi Alam mo kung ba't mali? Opo, bakit po? It is not the physical being of a person that is being
Circumcised. No, it is not the physical being of a person that is that rules over his being. It is not the physical. It is the spirit in man that rules over his being. Yun din ang nagpapakilos ng laman, yun din ang nagbibigay ng desire ng laman. The spirit within a man. Kaya ang dapat i-tame yung spirit. Yun ang dapat na i-regulate, i-modulate, kumbaga sa volume. Yun ang dapat makontrol yung espiritu ng tao, kapatid na Diyos. That is done by the Word of God. Opo. Dahil naman sa gutom, kinain ng isang lalaki ang sariling anak sa Negros Occidental. Ang mag-asawang Domingo at Maria ay madalas umanong nagtatalo dahil sa kawalan ng makakain. Dahil dito, napilitang tagain ng babae ang 4 na buwang gulang na anak at iniluto ito para mayroon silang maiulam. Si Maria ay nadakip ng mga otoridad, bagamat si Domingo ay hindi na nakita ng mga tagalungsod ng Cadiz. Ang dalawa ay pinagdududahang parehong nabaliw dahil sa gutom o kapwa nabahiran ng dugo ng aswang. Meron kayang ganun sa Biblia? Brother Eli, meron po bang ganun? Na yung meron sa matinding gutom, yung mga taga-Israel nung araw niluto kinain din yung kanilang anak no? At ang pagkakasabi pa dun sa aklat ni Jeremias, ang mga mahabaging babae sa Israel ay nagluto ng kanilang mga anak. Hindi basta babae, mahabagin po ito. Because of hunger. Pero yung sa aswang, hindi totoo yun. Ang totoo, yun dahil sa gutom. Oo, sa gutom yun. Maaaring dahil sa gutom talaga. Pero alam mo, Brother Josel, Opo, ano po ba? Sa isang Kristiyano, siguro, mas masarap mamatay ng gutom kaysa kainin mo yung anak mo. Yun nga po Hintay, marami pa naman kasing tubig Oo. Di uminom pa ng maraming tubig, maalis yung gutom mo. Diba? Matindi na lang talaga. Siguro may pagkabaliw na talaga yung mag-asawa. Yung po bang ganyang klaseng krimen, Brother Eli, may kapatawaran pa ba yung ganyan? Alam mo, siguro, conforme na rin sa circumstansya. Kung halimbawa, nasiraan na nga ng bait yung mga yon, dahil sa kawalan ng makakain, hindi mo masyadong masasabing matindi yun kapatid na Pero kung hindi naman dahil sa ganun, hindi naman sila nabaliw, matinding krimen yun. Matinding krimen, ayun. Kasi, it is animalistic Opo. Kasi animals man, they care for their young. Oo. More than animalistic yan, kapatid na. Opo. Napakalupit. Bigat na kasalanan kung yun ay hindi dahil na nabaliw na sila. Ano po ba yung apocryphal books? Hindi po kasi nasagot ng... Alam nyo, kapatid, yung apocryphal books na yan na idinagdag ng Iglesia Katolika sa canon of the scriptures na tinatawag, yan ay mga aklat ng kasaysayan ng pakikitigma, mga record ng Israel, ang karamihan dyan. Ngayon yan, hindi kinukonsider na kabilang sa canon of the scriptures kasi hindi man lang ginamit o isinite yan ng mga writers ng New Testament. Ganito kasi ang pag-determine kung ang isang aklat ay kinasihan. Diba, kapatid, Pakinggan mo ito, Halimbawa, pag binasa mo yung aklat ni San Mateo, si San Mateo ay very recent yan, yung aklat na yan. That was written in the 1st century AD at napakalapit ng 1st century AD sa ating panahon. There are records to show that what was written in the 1st century AD of our common era ay merong mga existing manuscripts very, very close to dyan sa 1st century AD. Na kung i-compare mo, makikita mo roon ang mga ebidensya na ang mga aklat na ito'y hindi katha, ito'y actual and factual happenings that happened during the time of the apostles and our Lord Jesus Christ. Halimbawa, sabi ni Mateo, nung tinatanong ng mga Pariseo si Kristo kung kailangan bang bumuwis kay Cesar, ang isinagot ng Panginoong Jesus, ipakita nyo sa akin ang salaping pagbuwis.
Pagkatapos, ipinakita nila sa kanya ang isang denaryo. Tinanong ng ating Panginoong Yesus, kaninong larawan ang nasa denaryo? Sumagot ang mga Hudyo, kay Cesar. Sagot si Kristo ngayon, kung gayon, ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Therefore, render unto Caesar the things that are Caesar's, and unto God the things that are God's. Ang sabi ron. Ngayon, why do I believe that the book of Matthew is an authentic book of the Scriptures? Kasi, dito sa ating panahon, after 2,000 years, nakakuha ang mga siyentipiko ng denarius na may retrato ni Cesar. Dalawang Cesar ang panahon ni Kristo. Nung panahon siya'y bata at nung panahon siya'y pako sa krus. Dalawang Cesar yon, si Cesar Augustus at si Cesar Tiberius. Nakahukay na ang mga archaeologists ng dalawang denaryo, ang isa'y kay Cesar Tiberius at ang isa'y kay Cesar Augustus. Therefore, there is now a physical evidence to hold and to prove the authenticity of what is written in the book of Matthew. Diba, no? Naiuugnay na natin ngayon ang katotohanan ng sinasabi sa aklat ni Mateo sa physical evidences na yan ang karaniwan na pinaniniwalaan ng tao. Yung mga physical evidences. Although I, for one, hindi sa physical lang ako naniniwala. I believe more in the spiritual evidences. Pero kung tatanggapin na natin sa pamantayan ng tao, kumpleto na. Meron ng ebidensya para patunayang ang aklat ni Mateo ay authentic. Ngayon, pag binasa mo yung aklat ni Mateo, nung ipanganak si Jesus, ang nanganak si Maria, ito'y nangyari dahil sa hula ni Isaias. Mababasa mo rin sa aklat ni Mateo, isinasite ni Mateo yung si Isaias, thereby linking the book of Isaiah to the authenticity of the book of Matthew. Ibig sabihin, nagpapatunay ang aklat ni Mateo na tama rin ang aklat ni Isaiah kasi ginagamit ng writer ng Matthew yung aklat ni Isaiah ay sinasite niya. Di ba, no? Ngayon, pagbabasahin mo pa rin ang aklat ni Mateo, mababasa mo isinasite ni Mateo si Jeremias, thereby adding another book to the authenticity of the book of Matthew. Nagpuprove ito ng authenticity naman ng book ni Jeremiah. Pag binasa mo pa uli, meron na naman sinasabi sa Matthew sa chapter 13 o sa chapter 11 I think or 12, sinasabi na naman dun yung kay Jonah o yung kay Jonas. Therefore, yung aklat ni Jonah, sinasanction din ng aklat ni Mateo. Yan napapag-ugnay-ugnay ang canon of the Scriptures. Ngayon, never, and I will say never, that the writers of the New Testament, there are how many of them? Matthew, Mark, Luke, John, Paul, Peter, James, and John. Napakaraming writers sa New Testament. Wala kahit isa sa kanila ang gumamit doon sa apocryphal books. They never did cite the apocryphal books as scriptures, thereby proving na para sa mga writers ng New Testament, hindi nila kinikilala yung apocryphal books. And that is sufficient enough for us not to believe on the authenticity of the apocryphal books that were added by the Catholic Church very lately to the canon of the Scriptures. Why did I say very lately? Kasi alam mo ba kung kailan lang idinagdag yan ng mga Katoliko, yung apocrypha? Meron tayong record yung kapatid na Joseph. Sa Biblia ng Iglesia Ito po, Brother Eli. Sige, pakibasa. Ito po'y nasa Magandang Balita Biblia. Ang pagkakasulat po'y ganito. Ang issue tungkol sa kanonisidad ng mga aklat na tinatawag na deuterocanonico sa kalipunan ng mga Kristiyano ay lumitaw lamang noong ika-4 na siglo. Sa Vulgata Latina, salin ng matandang tipan, na ginawa ni Jeronimo sa wikang Latin. Ang mga aklat na ito ay inilagay niya sa isang hiwalay na bahagi
Ngunit hayagang lumabas ang problemang ito noong panahon ng Reformasyon. Hindi kinilala ni Martin Lutero ang mga aklat na ito bilang kasulatan, kundi itunuring lamang niya na pakipakinabang at mabuting basahin. Kaya't nang isalin niya ang Biblia sa wikang Aleman, gaya ng ginawa ni Jeronimo, inilagay niya ang mga aklat na ito sa hulihan ng matandang tipan, sa bahaging tinawag na Apokripa. Samantala, noong taong 1546, sa Konsilyo ng Trento, opisyal na ipinahayag naman ng Iglesia Katolika Romana na ang aklat na ito ay banal at kanoniko at dapat tanggaping may pantay na pagmamahal at paggalang. Ayon. Kaya sa mga tweet, noong 16th century lang, kapatid na Willie, tinanggap ng Iglesia Katolika yan, officially. Di ba, no? 16th century, 15 ano yon? Brother Willie? Opo, Brother Eli. 15 ano yon? 1546 po. 1546. Kaya, Brother Joseph, ano yan, tinanggap lang ng Katoliko yan, nung ika-16 na siglo na. Biro mo, 1,600 taon na nakakalipas na ang Biblia kinikilala bago nila idagdag yan. Yan ang ating sagot yan. Ang nakita ko lang nabigyan ng reaction, yung nasusulat sa Mateo 5:29. Tama si Brad Eli na ito ay espiritual, pero hindi niya na ipaliwanag. Doon sa sinasabi na, dukitin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Ito ay patungkol sa katawan o iglesia. Kung ang isang bahagi ng katawan ay nagpapatisod, ay itiwalag ng hindi mahawa ang buong katawan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.